Hope so. Actually, magiging honor pa siya, guys. Abangan namin yan, ha? Well, aside from working out, of course, for me, yun yung pahinga ko din. So, I do strength training with my trainer, and then I do a little bit of Pilates also, then I do a little bit of dance. Hello Kathleen fans! Ito pattern na naman ng Kathleen mga kasembreros kasi dun sa may Cream Silk Beauty Con nila mga kasembreros sa SMX Center nga kagabi ay in-interview parang si Ma'am Catherine doon kasi syempre may mga times na ini-interview sila. So sabi niya dito parang nasa fitness era pa siya at saka sa workout training ngayon mga kasembreros, so may pinaghahandaan siya. So fitness era, speaking of fitness era mga kasembreros, alam natin na si Sir Alden ay talaga batak na batak din at saka yun ang kanyang ginagawa mga kasembreros, bike dito, workout doon, nasa yung tawag dito, yung Kathleen ngayon mga kasembreros ay nasa parehong stage sila ng kanilang buhay na kung saan na in-enjoy mo na ang kanilang sarili. And nga dito talagang kinonfirm na naman si Sir Alden at si Ma'am Catherine ay nasa fitness era. Talagang workout kasi nga parang healthy lifestyle mga kasembreros, And same goes kay Sir Alden mga kasembreros, na alam natin na yung kanyang exercise araw-araw ay talagang talagang literal nating nakikita kasi nga bino-vlog natin mga kasembreros. So talaga dito talaga nakita mo talaga yung pattern nila mga kasembreros na pareho sila ng siguro routine, agenda ko ngayon ganito, schedule ko ganito, so nag-updatean sila mga kasembreros, so ganun dapat. And nakakatuwa lang kasi nalaman natin dito na yun nga nasa fitness era, and alam natin na isa lang ang coach nila. So team panatag po tayo mga kasembreros. So sila lang ay busy sa kanilang mga individual na mga transactions at schedules, and at the same time kontrata mga kasembreros na kailangan nilang sundin kasi contract yun, talagang binabayaran sila kapag nagkaroon sila ng glitch or nagkaroon sila ng violation ay pwede silang magmulta mga kasembreros. Tapos ito kahapon ay andun pa rin yung El Official, kasi yung El Official ay isang lifestyle magazine din ito mga kasembreros na kung saan ang Kathleen dati ay part din ng kanilang naging cover. Parang 3 buwan yata silang naging cover mga kasembreros if not mistaken, yung El Official mga kasembreros. Talagang grabe ang hatak ng Kathleen mga kasembreros. So wala pa rin tatalo. So ito yung mga pa rin kahapon, mga kuhang videos mga kasembreros sa ganap nga niya sa SMX Convention Center sa MOA sa Pasay. So talagang ang phenomenal box office queen ay talagang dinudumog at dinadagsa pa rin mga kasembreros kahit sa puntahan. Sobrang Latina, sobrang nagagandahan ang ang mga tao kay Ma'am Catherine, lalong-lalo na yung mga may mga times dito na binibisan inaayos yung buhok niya, tapos photo up na naman, ganon mga kasos, kasi nga bilang brand endorser ng Cream Silk na buhok ng kasembreros or shampoo, kailangan yung buhok niya ay maayos kasi nga yun ang purpose ng product na Cream Silk, of course, talagang in-explain ko talaga dito yung yung detalye, And then ito, next item natin mga kasembreros. So si Sir Alden, mamaya another pasabog naman niya ito kasi nga may Stars on the Floor na naman mamaya Sabado, and yung kanilang theme or kanilang hashtag mga kasembreros ay movie, SOTF at the movie. So kung ano yung genre, ano yung category mamaya ay yun po yung parang pelikula, tapos gagawan nila ng actions or ng dance moves mga kasembreros. So yun naman ang kanilang tawag dito, ang kanilang genre mamaya mga kasembreros. And then si Sir Alden, so another post niya mga kasembreros ay yung orchids, at saka yung myriad na mesa mga kasembreros. Tapos parang may ginagawa talaga sila na project ngayon. Ito po ay nakaharap siya sa laptop, tapos yung kanyang tawag dito, yung kanyang laptop, yung kanyang wallpaper, or parang screensaver ng kanyang laptop ay myriad mga kasembreros. Tapos nasa baba ito si
Ma'am Riza, mga kasembreros. No, work ang Kathleen, mga kasembreros. Tapos may orchids sa kanyang harapan. So, dalawang bagay ito ni either naalala niya si mama niya, no, si Mama Rio, mga kasembreros, or si Ma'am Catherine at saka si Mami Min, mga kasembreros, na sobrang lapit din sa kanya na binibigyan niya rin dati ng orchids, mga kasembreros. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang Kathleen fan dito, yung tagpuan dati ni na Ma'am Claudine Barreto at saka ni Sir Rico Yan, ay parang pinagtabi niya, no, pinagtagpi dito ng Kathleen, mga kasembreros. Parang may hawig nga siya, no. Nung time naman ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, parang unang pagkikita nila ito ng Pepsi brand, mga kasembreros, kung saan si Sir Alden ay todo titig din kaya Ma'am Catherine. O Tisoy, ano yan? Todo titig din siya kaya Ma'am Catherine kasi nga nabighani sa Morena Beauty ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So halata talaga na crush na si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So hindi naman limit sa ating kakalaman na Morena talaga ang type ni Tisoy, mga kasembreros. So si Tisoy at saka si Tisay, si attorney at saka si client. So yun nga lang, no, maagang namatay si Sir Rico Yan, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, si Mami Min ay nag-post din siya, no, ng kanyang Instagram story. Ito yung kanyang bihis, mga kasembreros, nung pumunta sila sa MOA, no, kahapon. So thank you always, Bernardo at Tita Bernardo Min, mga kasembreros. Tapos ay in-Instagram story niya rin yung tawag dito, si Ma'am Catherine, mga kasembreros, nang doon sa Cream Silk nga. Tapos nakatag dito yung kanyang glam team, no. Ang daming glam team ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sina Bupyap, sina Lulu, sina Kimi Yap, no, sina Shobi Lim, at saka si Lulu Romero, mga kasembreros, Owen Sarmiento. Wala dito si Sir John Valley, no, pero siguro siya, Meet Lulu, si Lulu Romero. Dalawang Lulu ito, mga kasus, no. Pero yun po, no, talagang part ito ng glam team ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na kung saan si Ma'am Kath nga ay kausap ng host, mga kasembreros. So ang cute lang, no, at saka ang gandang tingnan ni Ma'am Catherine. Bagay na bagay kasi yung height niya, hindi siya gaanong pandak, hindi siya gaanong matangkad, no. Talagang pang leading lady talaga ang dating niya, phenomenal box office cinema queen, mga kasembreros. So yun po, no. And then ito, so kinumpara, no, ng nung bata pa si Ma'am Catherine at saka bata pa si Ma'am Maris, mga kasembreros. Parang pinagkumpara nila, no, Maris noon, Kath noon. So ewan ko ba bakit nila parating pinagkukumpara itong si Ma'am Maris at saka si Ma'am Catherine, no, na kung tutuusin ay hindi naman sa pag na-down kay Ma'am Maris, ay sa itsura talagang lamang si Ma'am Catherine at saka sa achievements. Siguro nakukumpara nila dahil kay Daniel Padilla nga ito nalilink ngayon, mga kasembreros, no. Si Sir Daniel Padilla at saka si Ma'am Maris ay may issue na parang ngayon, na parang sila yung nagkakamabutihan, mga kasembreros. Pero hayaan na natin sila, no. Ang importante po ay ang Kathleen, mga kasembreros. And then ito, yung last item natin, yung GMA or Sparkle Artist GMA Center, mga kasembreros, ay nag-post, no, nung sa People Asia nga nila, yung Kapuso Girl. Pinost nila yung kay Sir Alden, yung sa People Asia, nung interview nga siya, mga kasembreros. So maraming tanong dito, pero yung tumatak lang dito is magkakaroon siya ng dalawang movies, tapos ang serye, and then international collaborations. Yun naman na mention niya dito, which is na-mention din natin nung mga nakaraang vlogs natin, mga kasus. Medyo late lang yung pag-post ng Sparkle Artist Center, mga kasembreros. So kasi una-unang na-post ito ng People Asia Stargate, mga kasembreros, which was na-vlog natin nung nakaraan, yung naka-black nga siya na barong, mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 30, 2025. Saturday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title, Panawagan sa Pamilya. Psalms 96:7, Give to the Lord, O families of the peoples,
Give to the Lord glory and strength. Napakaganda po nito mga kasembreros. As a whole context ay kasama dito no, yung hanggang 9, 7 to 9 no, yung parang pinaka general na idea mga kasembreros para maintindihan natin. Pero yung verse 7 lang mismo ay talagang nagsasabi na ng napaka-powerful na mensahe or emphasis sa atin ng panawagan no, na i-worship natin, dakilain at saka bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, as a sort of introduction na yung mga pamilya natin ngayon, kamusta no? Kamusta yung ating panahon, yung ating oras sa ating asawa, anak, kapatid, magulang, kamusta yung ating bonding, kamusta yung ating prayer life, yung ating Bible time, no? Meron pa ba tayong ganun mga kasembreros or automatic pagkain sa hapagkainan ay diretso agad kain, diretso agad kagat mga kasembreros ng ating nakahandang pagkain sa mesa. Nakakalimutan na ba yung panalangin or nakakapanalangin pa ba mga kasembreros? Yung pamilya ba natin ay godly or love-centered mga kasembreros or kanya-kanya na lang no? Markabahala na lang yung bawat isa no? Talagang walang support system. For example, kamusta? Nagsusuportahan pa bang iba ang pamilya natin? Nanay natin, pinapasalamatan ba natin ang anak natin, asawa, magulang? Do we say still thank you? Thank you nanay, thank you ma, thank you papa, thank you daddy, thank you tatay. Nag-appreciate pa ba tayo? And mabuting example ba tayo sa ating mga nakakabatang kapatid? So kamusta no? Kamusta ang ating pamilya? May mga times pa ba na nag-aaway tayo, no? Nagkakaroon ng misunderstanding? Well, that's part of family relationships mga kasembreros, pero dapat ay nare-resolve din po kaagad mga kasembreros no, ang ganyang mga problema or trial. So ang passage na ito ay talagang nananawagan sa lahat ng pamilya na maging God-centered mga kasembreros. Kasi marami ako nakikita ngayon na kunwari yung mga anak nila inalagaan nila ng maliit pa hanggang sa lumaki, no, hanggang sa pinag-aral nila, tapos yung iba nakatapos ng college, pero karamihan hindi. Imbis na makatulong yung mga anak na lumaki ay naging sakit pa mismo lalo ng magulang mga kasembreros no. Ang naano ko rin dito ay may mga anak na talagang sumusuway at saka nilalabanan nila yung kanilang magulang no. Nagiging sakit ng ulo at saka suwail sila sa kanilang mga magulang mga kasembreros. So ang ending, imbis na makatulong ay naging doble yung pasanin at saka yung bigat ng magulang sa kanilang pamilya. So imbis na dapat ay di ba, dapat naggumaan ng konti yung trabaho kasi nakakatulong yung mga anak no. Pero hindi, nagiging worse mga kasembreros. So ito yung sasabi natin na yung pera, pwede mong pagtrabahuan mga kasembreros, pero yung mabait at saka mapagmahal na pamilya, yung mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid, mapagmahal na magulang ay biyaya, regalo po yan ng Panginoon mga kasembreros. And only God in His Word can change and transform one's character mga kasembreros. Sinasabi ko po sa inyo, hanggat hindi nyo na hindi kayo nagkakaroon ng time sa Biblia, hindi kayo na-convert, hindi kayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagpe-pray, hindi po matatransform no, hanggang na lang po yung ganyang problema. Kung kaya sasabi ko, kahit na bulyawan mo yung anak mo, kahit na sigawan mo yan araw-araw, kahit na mag-preach ka dyan araw-araw, kahit na series pa yung gawin mong pagtutungayaw dyan sa anak mo, hindi yan, pag malaki na sila mga kasembreros, bihira na at saka mahirap na silang baguhin kasi nga malaki na sila no, para silang mga kawayan na pag malaki na ay mahirap na siyang baliin mga kasembreros. So same goes sa ating mga anak no, yung kanilang character ay mahirap na pong baliin kasi nga matigas na, kasi nga malaki na sila mga kasembreros. So kung kaya bata pa lang dapat pinapalaki sila ng naayon no, sa salita ng Panginoon mga kasembreros at saka sa pag-ibig ng Diyos, no? Especially sa Biblia talaga mga kasembreros. So parati ko dito in-emphasize na yung bata, kapag hindi mo disiplina ng maayos kapag bata pa, no, ay hindi yan, kapag malaki na yan, magtatampo, pupunta sa barkada, pupunta sa kaibigan, and so on mga kasembreros.
So ang ending, nagiging strikta or nagiging kontrabida ang magulang sa harapan ng bata kapag malaki na sila mga kasembreros, kasi nga hindi sila naturuan ng maayos nung maliit pa. So nakita po natin yung epekto, imbis na nakakatulong sila ay hindi sila nakakatulong mga kasembreros because maliit pa lang or nung maliit pa lang ay hindi sila naturuan ng maayos. So which is very important sa ating mundo mga kasembreros, especially sa ating pamilya. Additionally, the emphasis on worshiping in holiness God, emphasis on worshiping in holiness challenges us to approach our worship with sincerity, humility, and a commitment to living a life that reflects God's holiness. Let us take inspiration from the verse, no? Yung Psalm 96 verse 7 mga kasembreros, na ang pamilya dapat ay hindi siya, yes, tama naman na magtrabaho tayo. Tama naman na magulang masipag, no? Talagang diligent sila, talagang inalagaan nila yung kanilang mga anak, they provide for their families. Pero nga, sasabi natin parati na hindi lamang financial ang kailangan ng ating mga anak. They need emotional, they need spiritual, they have their social, yung relationship mga kasembreros, yung physical, yung time, yung quality time mga kasembreros. So maraming aspects ang buhay ng tao. So hindi yung mental natin, no, kailangan maalagaan din yan mga kasembreros. Kung kaya yung good parenting, yung mabuting pangalaga at saka pagiging mabuting magulang mga kasembreros ay napakahalaga po talaga niyan sa ating buhay. Kasi pag hindi natin ito natutunan, no, talagang diretso lang, kasi excited na magjowa, mag-asawa, excited lang sila but they don't know the responsibility, no, real and the vastness of responsibility mga kasembreros ng isang magulang. So we honor and worship God in purity by giving Him the praise and glory that He alone deserves. This involves acknowledging His sovereignty, majesty, and splendor without any reservation or ulterior motives. We should come before Him with hearts full of love and adoration, eager to lift Him up above all else in our lives. So we should strive for sincerity and authenticity in our worship, pouring out our genuine emotions and feelings towards God. Kasi ang tao pwede magliwaliw, no, kahit anong gawin pwede, no. Pero ang call dito mga kasang panawagan talaga ay sambahin, no. Talaga maglaan tayo ng panahon mga kasembreros, nakakababad niya tayo sa social media ng ilang mga oras kahit buong maghapon, no, sa ating trabaho. So kaya pakain natin yung ating physical food, no, na material food mga kasembreros, pero ang ating kaluluwa ay hindi. So hindi siya balance mga kasembreros, kumbaga pa malnourished ang ating kaluluwa. Additionally, honoring God in purity involves aligning our actions with our words. So dapat align yun, hindi po pwedeng hindi nagkakatugma yung salita mo sa gawa. So, sabihin mo ganito tapos iba naman ginawa, so hindi rin siya effective mga kasembreros. We should seek to live lives that reflect the holiness and righteousness of God, showing His love and grace to others through our actions and attitudes. This means practicing humility, kindness, and selflessness in all that we do, glorifying God not only with our lips but with our lives as well. So napakahalaga nito mga kasembreros. Parati ko talagang in-emphasize dito na yung pamilya, yung anak natin, kasi minsan hindi mo masisi yung mga bata na lumaki silang pasaway, no? Hindi mo masisi minsan yung mga anak na hindi tumutulong at saka walang pagmamahal sa magulang, kasi nung maliit pa sila, hindi rin sila na-disiplina ng tama ng kanilang mga magulang. So 95% talaga ay nanggagaling ang paghubog o pag-train mga kasembreros sa mga bata, sa mga magulang talaga. Kasi sila, syempre magulang sila, no? Sila yung nag-produce, sila yung magulang ng bata. So definitely, accountability nila yun at responsibility na palakihin ang bata sa disiplina at pagmamahal, and lalong-lalo na talaga ang salita ng Panginoon mga kasembreros, no? Maging good example tayo, hayaan natin yung mga Biblia pa, hayaan mo sila yung mga talagang mga technique ni Satanas para mahiya kang magbiblia, para mahiya kang magbasa ng Biblia at mahiya kang manalangin. So yun yung technique ni Satanas mga kasembreros para i-put ka into shame mga kasembreros. Pero wag natin silang pansin because we serve a God na powerful, nagpo-provide sa atin in everything. Let the words of Psalms ignite a fire within you. How can you spread the light of His love in you sa ating modern na buhay mga kasembreros? So dapat din talaga, number one talaga ay as we worship God, as we
lift up His name, praise His name mga kasembreros, and glorify His name, ay panawagan ito sa ating pamilya, no? Na hindi pa huli ang lahat, nababago ang ating sitwasyon. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent, majestic name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.